Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog. Update dito sa FIBA Asia Cup 2025 dito sa Toki Toshi Sports. Alright. At pag-uusapan natin, bigyan daan natin itong mga topics natin ngayon. Special topics tungkol dito sa still ongoing na 2025 FIBA Asia Cup. Alright, na nagaganap dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Katatapos lang ng laro ng Gilas, Pilipinas versus New Zealand. At unfortunately, hindi tayo pinalad. Bigo ulit tayo na maipanalo ang laro laban sa New Zealand. Okay? So, ayan po ang ating kapalaran. Nakahabol naman tayo ng third quarter. We had a big third quarter, kaya lang talagang ang shooting din ng New Zealand ang pumatay sa atin. Alright? So, discuss natin 'yan, no? Sa mga susunod na mga panahon, ano? Samantala, bigyan muna natin ng daan itong mga game results, yung mga team standings, at saka bibigyan natin ng konting analysis. At titingnan natin kung saan pwedeng dumaan ang Gilas kung papasok sila sa next round, sa mga next rounds. Okay, quarterfinals, semifinals, at saka sa finals. Ano yung dadaanan nilang o ano yung tatahakin nilang daan? Saan sila dadaan? Sino yung mga makakaharap nila? Alright, yan. Dito sa video na to. At saka yung mga remaining schedules, of course, ng Gilas at saka ng susunod na araw. No? Okay? Tunghayan natin mga kababayan. Eto na po. Okay, punta muna tayo dito sa mga game results po natin mga kababayan. At eto na mga game results ngayong August 7. Okay, Thursday po yan. Una sa ating listahan na itong Group C. Okay? China versus India. Nanalo po ang China 100-69. This is a 31 point lead. 31 point lead mga kababayan. So, palagay ko no-brainer yan. China versus India. China nanalo talaga dyan. Ano? Sa Group D naman, ito mga kagrupo natin to. Naglaban naman ng Iraq at saka Chinese Taipei. Okay? Nanalo po ang Chinese Taipei over Iraq 87-60. Medyo tambakan to. Laki ng in-improve ng Chinese Taipei, no? Napag-iwanan talaga tayo. Alright? And yung game natin versus New Zealand, sayang, pwede nating maipanalo yun. No? Sayang talaga. We had a good defense, no? Defensive play noong third quarter hanggang fourth quarter, no? Nakahabol tayo. We were able to trim down the lead to only 3. Pero with the 3-point shooting of New Zealand na nagki-click, no? Talagang gumana. Kada tres ni Brownlee, magandang laro ni Justin Brownlee, 30 plus points. 37 yata kung di ako nagkakamali, ano? Kada tres ng Gilas with the good performance of Dwight Ramos, mga tres nila, sinasagot ng New Zealand ng tres din. So binabawi lang nila, no? So, ayun, sayang, ano? Pwede nating maipanalo. Winnable yung game. Kaya lang medyo hindi talaga tayo pinalad sa huli. Okay? The final score for our Gilas Pilipinas, or for the game of Gilas Pilipinas versus New Zealand, 94 New Zealand, 86 Gilas Pilipinas. Alright? Ang susunod ay hindi yan. Ayan. Tingnan ngayon natin ang resulta, no? Noong mga laro sa araw na ito. Okay?
Group C and D ang mga naglaro ngayon, ano? Okay, so China nanalo, so 2-0 na sila. They're on top of their standings. Jordan 1-0, India 0-2, Saudi Arabia 0-1. Kasalukuyan po naglalaban ng Jordan at saka Saudi Arabia. Okay? So madadagdagan niyang either win or lose sa Jordan and Saudi Arabia. Okay? So abangan pa natin resulta niyan. Samantala dito naman sa Group D, tabla sa first place ang Chinese Taipei at New Zealand. Okay? So yan ang team standings natin sa Group D. Katabla natin ang Iraq, wala pa tayong panalo, 0-2, 0-2. Kapwa tayo walang panalo sa Iraq. Yan. So, yan ang itsura ng ating group standings. Okay? Tapos, pag-usapan ngayon natin. Okay? Itong chances ng Gilas Pilipinas na makapasok sa susunod na round at sa mga susunod na qualifying rounds. Okay? Eventually, kung papala rin tayo, quarterfinals, semifinals, tsaka finals. Okay? Yan. Tingnan natin yung tatahaking daan ng Gilas Pilipinas bago sila makarating sa finals, mga kababayan. Alright? So, tingnan natin. Tingnan na muna natin yung mga mamaya na to. Okay? Sa Gilas Pilipinas muna tayo. Okay. Ito yung Group D remaining games. Yung mga games na nalalabi sa Group D. Dalawa na lamang po yan. August 9 and August 10. Sa August 9, 4 p.m. Manila time po yan, ano? Philippine time. Iraq versus Philippines. Napaka-importante po yan for both teams, ano? Para makapasok sila doon sa tinatawag nating qualifying round for the quarterfinals, no? Or qualification for the quarterfinals. Mahalaga po ito para sa Iraq at sa Pilipinas, sa Gilas Pilipinas, kasi ang mananalo rito magiging third place po. Okay, mamaya di-discuss po natin yan, ano? Alright. Sige. Tapos, sa linggo, tama ba linggo? August 10, Chinese Taipei versus New Zealand. Okay? Malalaman na natin dyan kung sino magiging 3-0, sino magiging number 1 seed sa Group D, at sino magiging second place, mag 2-2-1. Okay? Pero ang pakiramdam ko dyan, New Zealand. Ano? Okay. August 10 po yan, 2 a.m. Manila time. Sa mga gustong manood at sumubaybay dyan. Okay? Now, tingnan natin yung dadaanang tatahaking daan, landas ng Pilipinas, Gilas Pilipinas, bago sila makarating ng finals or semifinals. Ano? Alright. Unahin natin ang dapat nating matapos dito sa group stage. Okay? The farthest record Gilas can reach is 1 and 2. Okay? Good for third place. So, pagka nanalo tayo, kaya nga sanabi ko sa inyo kanina, pag nanalo tayo sa Iraq sa August 9, sa Sabado, magiging third place tayo. Okay? Eliminated na ang Iraq. 0-3 na sila. So, third place na tayo. No? So, ang magiging scenario, pagpalagay natin, nanalo ang New Zealand over Chinese Taipei. That's 3-0, 2-1 ang Chinese Taipei, 1 and 2 ang Gilas Pilipinas. Okay? Now, to obtain that record, we must win over Iraq on Sunday or on Saturday. Just stand corrected, Saturday yan, on Saturday to enter the qualifying round or yung QQF. Okay? Ano ba yung QQF na yan? Okay. In the qualification for the quarterfinals, okay, may ano pa yan tawag dito, may phase na para makapasok ka, bago ka makapasok sa quarterfinals. Okay? Dadaan ka muna sa QQF or qualification for quarterfinals. Sino po ang mga kasama dyan? Lahat ng mga second and third place
sa bawat grupo dadaan muna dyan. Yung mga top teams, yung mga number 1 teams sa mga grupo, sa A, B, C, and D, automatic pasok na sa quarterfinals. Naghihintay na lang po sila. So yung numbers 2 and 3, yung second place at third place, dadaan pa sa butas ng karayom. Bago nila kalabanin yung mga number 1 top seed teams after the group phase na automatic na nakapasok sa quarterfinals. Alright? Sana naintindihan nyo po, ano? So, kung tayo third place, talagang papasok tayo sa QQF kasi third place tayo, no? Okay. So, kung third place tayo sa Group D, crossover po yan, we will face the second placer of Group C. Okay? Which can either be China or Jordan. Binasi ko po yan doon sa record sa kanilang team standings ngayon. Okay? Pero pwede pa magbago yung mga yan, ano? But if there will be triple ties, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pa tapos kasi yung kanilang laro doon. Kasi sa kabilang grupo yun eh. Okay? Bukas pa yung laro nila. Okay? So, bukas pa natin malinaw na makikita. Pero nag-i-speculate lang tayo, no? Based on their performance saka perception natin ng kanilang lakas or strength performance sa FIBA, no? So, kung sasali ang India at Saudi Arabia, may possible kasi na magkaroon ng triple tie, no? So, pwede pa sumali ang India dyan tsaka Saudi Arabia. Might still be in contention. Pero ang nakikita ko dyan na pwedeng second place is either China or Jordan. Pero mas malamang ang Jordan ang mag second place. Ang China, alam naman natin ang China powerhouse yan. So, malamang sila na ang mag first place at mag second place ay Jordan. Well, ngayon naglalaro ang Jordan at Saudi Arabia. So, hindi rin natin masabi kung itong Saudi Arabia may laban din, ano? So, hintayin muna natin yan, ano? Nag-i-speculate lang tayo. Basta, pagkapasok natin sa sa QQF, kung tayo ay papalaring maging third place, kakalabanin po natin yung magiging second place sa Group C. Okay? Yan. If we get past the QQF, halimbawa nanalo tayo dyan sa qualification for quarterfinals. Okay? If we get past the QQF, we will go up against the number 1 seed in Group A sa kabilang bracket. Okay? Crossover ulit yan. Number 1 seed in Group A, which I feel and see it's either Australia or Lebanon. Okay? Alam naman natin kung ano ang kalidad ng laro ng Australia. Okay? Medyo nagkaroon nga tayo dyan ng away nung nandito sila sa Pilipinas. Okay? So, mabigat po ang dadaanan ng Gilas Pilipinas. Hindi biro po. Okay? So, kung ang kalidad ng laro natin sa group stage medyo gegewang-gewang, walang katiyakan, although nagpupursige naman, pero kung ganyan at a level na ganyan ang ating laro, mahihirapan talaga tayo, honestly, ano? Frankly speaking, kung ako tatanungin, mahihirapan tayo. Okay? Pero kung papala rin tayo, at makapasok tayo sa quarterfinals. Okay? Ito kasi quarterfinal stage na to Kakalabanin po natin sa quarterfinals kung makakapasok tayo, no? Kakalabanin natin number 1 seed sa Group A, either Australia or Lebanon. Now, Qatar at saka South Korea, depende pa kung anong kalalabasan nung rambulan nila doon sa team standing sila sa Group A, ano? Kung sasama pa sa gulo itong Qatar at saka South Korea, malalaman pa natin kung hindi pa natin malalaman, kung sinong magiging top seed sa Group A. Okay? Pero ang feeling ko,
At palagay ko, feeling din ninyo, magta-top 1 ang Australia sa Group A. Okay? Yan. So, lagay na natin sa isip natin, Australia or Lebanon, or malamang Australia na yan, ano? Okay? Pero still, aabangan pa rin natin kung sino ang magiging number 1 seed sa Group A. Okay? So, yan na. Kita nyo kung gaano kahirap ang dadaanan ng ating Gilas Pilipinas kung papasok man tayo sa quarterfinals. Ayan, mga kababayan. So, ayan ang mga Gilas scenarios po natin, ano? So, ayan. Abangan natin yung laro natin versus Iraq, August 9, Sabado po yan, alas 4 ng hapon. Hindi po puyatan yan, hapon po yan. Ako, ang gandang laro yan. Family Day, Sabado, alas 4 ng hapon, no? 2 oras lang naman po yan, 4 to 6 p.m. Okay? Yan. So, tingnan ngayon natin yung mga nalalabing laro naman sa sa August 8. Okay? August 8. Ayan, nakita nyo yung first quarter po yan, 21-17, lamang po Saudi Arabia versus Jordan. Okay? Okay, first quarter yan. Hindi naman na, meron pang meron pang 30 minutes. No? Hindi naman indication na kapag nanalo ka sa first quarter, panalo ka na sa buong game. Pero habang nagsasalita tayo ngayon, lamang ang Saudi Arabia, 21-17 sa Jordan. Okay? Ngayon, itong mga tawag dito, mga nalalabing mga laro, Group A, 4 p.m. Oras dito sa Pilipinas po yan, Korea versus Qatar. Group B naman, 7:10 p.m. Iran versus Japan. Ito, magandang laro ito, Japan tsaka Iran, no? Lebanon versus Australia. Ito. Dito na magkakaalaman kung sino ang ang malamang na magiging number 1 sa game na to sa Group A, o yung Australia or Lebanon. Okay? Ngayon, yung sa Jeddah is 9 p.m. yan. Okay? 2 a.m. dito yan. Syria versus Guam. Naglalaro po si Jericho Cruz for Guam. Yan. So, yan po ang mga games na abangan natin. Ang abangan natin dito, ang pinakaabangan natin, mga gandang laro rito, Japan, Iran, at saka Australia, at saka Lebanon, mga kababayan. So, yung mga gustong sumubaybay sa ibang teams, sa ibang countries, ayan. Yan ang mga recommendation natin. Iran versus Japan, Lebanon versus Australia. Medyo magiging interesado tayo dito sa Lebanon versus Australia. Kasi malalaman na dyan halos kung sino ang magiging number 1, mga kababayan. Okay? Mga kababayan, salamat po sa inyong pagtutok sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok pa lang po at bagong panood nitong video na to, i-like niyo po yung ating videos, At bibigyan po namin kayo ng updates tungkol dito sa FIBA Asia Cup 2025 na nangyayari o nagaganap dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Wag ho kayo mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Just hit the subscribe button and that's it. Libreng-libre po yan, wala pong bayad. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, paalam po hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. Bye-bye. Salamat po.